Buhay po ba ang Diyos? Amen. Bago tayo po dumako sa ating tema, ating pong bigyan daan upang magpasalamat ang ating mga kapatid na nagdiriwang ng kanilang mga kaarawan. Una po, tatawagin ko po si kapatid na Linda ng Dalayap. Palakpakan po natin ang buhay na Diyos para sa ating kapatid. Magandang umaga po sa inyong lahat, mga kapatid ko, lalo na po sa ating Apo Conching na dinadaluyan ng banal na espiritu. Sa umaga pong ito, sa katanghalian nito, ako po'y lubos na nagpapasalamat sa ating mahal na Panginoon sa lahat-lahat ng biyaya at buhay na ibinigay niya sa akin, 10 ng aking mga mahal sa buhay. At sa darating pang mga taon na aking gugugulin pa dito sa mundo. Sa kabila po ng kakaibang pagdalisay na ibinigay sa akin ng Ama, ako po ay nanatiling matatag. Dahil sa mga naririnig kong mga mensahe ng ating mahal na Apo, na nagmumula sa ating banal na espiritu. Kaya po ako'y nanatiling matatag. Kaya po, salamat po sa inyo, Panginoon, sa lahat-lahat. Sa lahat ng biyaya na bigay niyo sa amin, sa magandang buhay, sa aking mga mahal sa buhay, at sa mga darating pang mga araw at mga biyaya at buhay sa aming lahat. Salamat po. Yun lamang po. Maraming salamat, mahal na kapatid. Muli, maligayang kaarawan sa iyo. Abang wala pa po yung isang nagdiriwang ng kaarawan, abang naghihintay po tayo sa pagluwal ng ating minamahal na po, Conching. Bago pa man po dumako at dumating yung araw na ng aking pagpapacilitator, ay may nakalaan na po ako ng tema. Subalit kahapon, ito'y natalakay na yung hiwaga po. Hiwaga. Bagamat po yun yung natalakay kahapon, tutuloy ko pa rin po yung pinadama sa akin ng Panginoon na hiwaga. Sapagkat ang Diyos hindi nauubusan ng hiwaga, marapat lamang natin na pag-usapan at ipangalandakan sa bawat araw ng ating mga buhay at kailanman ay hindi natin kailangang pagsawahan. Buhay po ba ang Diyos? Buhay po ba ang Diyos? Amen. At ang unang tatawagin ko po na magpapahayag ng kahiwagaan sa kanyang buhay, nasa pamamagitan ng dakong ito, nakamtan niya ang hiwaga. Palakpakan po natin ang buhay na Diyos para sa ating kapatid na Annabel Escanilla. Isang mapagpalang umaga po sa atin lahat. Ako rin po naging pasyenteng katulad ninyo noon. 2001 po akong naging pasyente ng mahal na Apo sa sanhinang sa mata. Ako po'y nandun sa dakong yun. May lumapit pong isang matanda sa akin. Ang sabi po niya sa akin, "Anak, ikaw magpunta ka doon." "Saan po?" sabi ko. "Kay Conching." Sabi niya. "Sino pong Conching?" "Si Ate Conching po." Sabi ko. "Oo," sabi niya. "Sige, magpunta ka doon." 3:00 po ng hapon yun. Tunay nga pong kahiwaga ng Panginoon na nagpadama na sa akin. Hindi po ako nagdalawang isip, umahon po ako. Nagtungo po ako sa daong ito, doon po sa kulungan ng baboy.
Inabutan ko po ang mahal na apo doon. Sabi ko, oh, anong kailangan mo? Magpapagamot po ako sa inyo. Hindi naman ako manggagamot, ba't magpapagamot ka sa kanya? Sa akin, sabi niya. Hindi po. Dito ko po matatagpuan ang kagalingan ng aking mata. Ito pong kanang kong mata, hindi na po ito nakakakita. Ito na lang pong kaliwa. Nung pong ano na yon, umaano na po ito, lumalabo na. O sige, Eka, pumikit ka. Pumikit po ako. Nung pong hinipan po niya ang aking mga mata, ang nakita ko po nitong isa ko nito, mataas na lalaking nakaputi po na, ang suot po iyon. Yun po ang nakita ko noon. Tunay nga pong kahiwaga ng Panginoon ang ginawa sa aking buhay. Natuluyan akong nakakita. Yung sabi po niya sa akin, o ano, nakakita na? Oo. Huwag mo kang ipagsabi na ako'y nanggagamot. Sabi ko, opo. Nakaramdam po ako ng kagalakan ng puso. Pinagsabi ko po, oh, saan ka pupunta? Doon po, kasama kay ate, ate Concheng, magpapagamot. O, hindi naman niya nagpapagamot, hindi naman niya nanggagamot. Nanggagamot po siya, sabi ko. Kaya po, sa pulpo noon, hindi na po ako tumigil ng patuloy na po akong nag-aano dito sa gawang kadakaiwagan at kadakilaan ng Panginoon. Mapagpalang umaga po sa ating lahat. Maraming salamat, kapatid. Sadyang ang Diyos, napakaraming kaparaanan upang masilayan natin ang kanyang kahiwagaan. Buhay po ba ang Diyos? Na kung saan ang kanyang mata ay walang makita o masilayan, subalit nang dahil siya ay nagtiwala at tapat na nanalig sa magagawa ng buhay na Diyos, siya ay nakasilay ng liwanag. At ngayon po, tatawagin ko po ang kapatid na Mirna upang mag-alay ng isang awitin. Purihin at dakilain ang ating Panginoong Diyos na buhay. Salamat pong muli, Ama, sa mapagpalang araw na ito na muli po ay pinahintulutan mong makatindig ako at maging bahagi ng gawain mong pangkabanalan. At sa tuwi na po, Ama, samot dalangin ko ay maging kapaki-pakinabang ang karampot kong naiaalay sa pangunguna at paghahari ng iyong Espiritong Banal ay maisakatuparan ang isang mabuting layunin. Maraming salamat po, Ama. Amen. Mapagpalang umaga po sa ating lahat. Buhay po ba ang Diyos? Salamat, mga anak. Napakabuti po ng Panginoon kasi dito po kasi sa dakong ito, katakot-takot na hiwaga po ang nakakamta natin. Ano po? Kahapon pa po ito Ito po ay tema ng ating kapatid na Munet na damandama ko po ang hirap ng kalooban kahapon ng kapatid na Munet dahil gusto niya halos matawag lahat yung mga kapatid na nagmimithi. Amen po ba? At doon po ay pinatunayan ng Panginoong Diyos na kapag sa kaukulang gawain niyang pagkabanalan, dito ay walang kapatid sa laman, dito ay walang kamag-anak. Amen? Sapagkat alam ko po, damandama ako ng kapatid na Munet na nagpupumiglas ang aking damdamin. Subalit ang ginawa ko pong pananggalang doon, bagamat napakaraming gustong mag-alay ng bahagi, dumulog na lang po ako sa Ama. Hinaharot po ako ng mga kapatid doon, tinataas yung kamay ko, eto, hinihila ko po yung kamay. Wag na po, nananalig po ako sa Ama na kung kalooban na ako'y makahabol pa bago lumuwalang ang katauhan ng mahal na Apo na pinananabikan nating lahat ay mangyayari. Di po ba? Buhay ang Diyos. Mahiwaga po siya. Yes, Lord. Tama po ba, kapatid? Damandam ko yung hirap ng kalooban niya. Parang ibig kong maawa sa kanya kasi gusto niya akong tawagin. Dahil siyempre, siya po yung higit na nakakaalam na sa bawat araw ay gusto ko pong ibahagi yung hiwaga. Gaya po ngayon, di ko po namalaya, nasa gitna na pala ako. Yan po ang hiwaga ng Diyos
yung pahahakbangin niya yung paa mo na hindi mo namamalayan. Salamat, anak na Jay, sa muling kalooban ng Ama na totoo po yun. Kumbaga man po at ako'y tinawag ng Ama upang mag-alay ng awitin. Hindi po lingid sa lahat na sa mga nagdaang araw ay naibahagi ko na po yung kaukulang hiwaga na ipinaganap sa buhay ko ng ating Panginoon. Ano po? Yung bukol sa katawan. Kapatid, 2 beses po ako nagkamayoma. Yung unang mayoma po ay yung tinatawag na ubas-ubas. Ano po? 22 pieces na singlalaki ng ubas yung langkay-langkay sa aking tiyan. At yung pong pangalawang bukol nung bumalik po uli ay sa matres hanggang sa tuluyan na pong natanggal yung matres. At yung pangatlong bukol, binibilisan ko po para po patawad anak, binibilisan ko na po. Ito pong pangatlong bukol nang makilala ko ang ating Panginoong Diyos na buhay, sa pagtitiyaga niyang makilala ko siya sa pamamagitan ng katauhan ng ating minamahal na Apo Kunching sa dakong ito, ay doon ko naramdaman kung paano ang katotohanang hiwaga na nagmumula sa Diyos. Nakadatal kami sa dakong ito sa pamamagitan ng bukol ko sa kanang dibdib. Sabi nga po nung kabiyak ng puso ko nung isang araw na nagbahagi, tahasan pong tinura na yung pong aking kabiyak ng puso nagkabukol po sa suso. Ano po? Kumbaga po, wala naman pong nakakahiya doon. Ano po? Subalit, doon ko naramdaman ang hiwaga talaga ng Panginoon na kapag ikaw ay naging matapat, na nag-aalay sa Kanya, at nagsumakit kang damhin at isabuhay ang mga banal na salita niya sa bawat araw na inihahasik sa pamamagitan ng pagtupad ng ating minamahal na Apo Kunching. Unti-unti ko pong tuwirang nadama ang hiwaga ng Panginoon ay walang kahulilip. Nahampas po ako ng tubo ng poso sa lalamunan. Alam niyo po yung posong bumibigay? Nagmamadali po ako at gusto kong makatungo sa dakong ito. Nahampas po ako. Purihin ng Diyos. Nawalan po ako ng tinig. Subalit walang damage ang lalamunan ko. Namula lang po ng kaunti. At yun, hiwaga na naman, pinatapalan ng ating mahal na Apo Kunching ng dahon ng ikmo. Sa loob po ng 9 na araw, ako yung nagkatinig. Wala pong kabatiran ng iba. Nung kami po nila Mother Marisa, mga panahong nakatira po kami dito sa Dambana. Hindi ko po alam kung tatawagin kong psoriasis yun. Ang buong katawan ko po ay may sugat. Binte, hanggang sa singit. Ang hindi lang po pinahintulutan ng Ama ay ang aking mukha at ang brasong nakikita ng tao. Naaamoy ko po yung sarili ko, parang malansa. Subalit, sabi ko nga po, napakabuti ng Diyos. Nung nakatira po ako dito, minsan itong mga anak ko dito ay tumatabi sa aking matulog. Ito po, ang anak na Chris, anak na Melissa, at marami pang ibang mga anak na katabi ko. Hindi naman siguro naaamoy. Subalit ako sa sarili ko yung naaamoy ko. Minsan nga po, nagbabahagi ako, tinaas ko pa yung likod ko. At yung pong mga hiwaga na yon ay dahil sa kabutihan ng Diyos. Di po ba? Amen po ba? Na kung hindi may taong ginamit at tumupad ng buong katotohanan ay hindi ko po makakamta ng lahat ng hiwagang yaon. Napakarami pong mga bagay. Kaya po, siguro po yung karampot kong naibahagi na yun ay sapat na sapagkat batid ko po na marami pang tatawagin ng kapatid nating Jay. Kaya po muli, nais kong ialay ang awiting ito. Kung pagninilayan po, bakit kaya yun ang inawit ng ating kapatid? Bridge over troubled water. Namnamin po ninyo ang nilalaman ng awiting ito. Sapagkat dito ko naramdaman na sa unang buhay ko, hindi ko makapa ang hiwaga ng Diyos. Patuloy akong tumutulay sa literal na tulay, nakakatawid ka. Subalit dun sa tulay na ipinaghanda ng Ama sa akin, hindi po ako makasadsad sa dating buhay. Yung tulay na walang katibagan, hindi ko maisadsad yun. Kapag nasa kalagitnaan ako, parang bibigay ako. Subalit ngayon, sabi ko nga kay Mother Marisa, kaya pala nagmensahe muna sa akin ang Espiritu sa katauhan ni Mother bago ako bumaba.
Iniakyat ko po ang sutanang puti. I love you po. Iniakyat ko ang sutanang puti na inihanger. Yun po pala yun. Dito po nakapaloob yung hiwaga, kapatid. Bridge over troubled water. Kapag po pala doon tayo tumulay sa tulay na ipinaghanda ng ating Panginoon, doon mo po pala mararamdaman yung tunay na hiwaga. Sapagkat doon sa tulay, nayari sa kawayan, yari sa simento, literal na tulay, maaaring yun ay bumagsak kapag luma na. Subalit ang tulay kong tinutulay ngayon sa aking buhay, sa pamamagitan ng pagtanggap mo sa liwanag ng Espiritu at sa pag-asang mula sa katotohanan na mula sa Ama, makakasadsad ka. Amen po ba? Kaya kayo na po ang bahalang mag-angkop ng awiting ito sa tema ng ating kapatid. Salamat po. When you're weary, feeling small, when tears are rain, your eyes, I will dry them all. I'm on your side. Ooh, when times get rough and the friends just can't be found, like a bridge over troubled water, I will lay it down like a bridge over troubled water. I will lay me down. When you're down and out, when you're all confused, when evening falls so hard, oh, I will comfort you, and I'll take your part. Ooh, when darkness comes and pain is all around, like a bridge over troubled water, it will lay me down like a bridge over troubled water. It will lay it down. Sail on, silver friend, sail on by. Your time has come to shine. All the dreams are on the way. See how they shine. Ooh, when you need a friend, I'm sailing right behind, like a bridge over troubled water. It will ease your mind
Thank you, Lord. Maraming salamat po. Salamat po, Ama. Thank you, Lord. Maraming salamat, mahal na kapatid. Tulad po ng sinabi po ng ating mahal na kapatid, na sa dakong ito, punong-puno ng hiwaga na pinatutupad ang dakila. Buhay po ba ang Diyos? At imagine niyo po, 22 na bukol sa kanyang katawan. Sino ang maglulusaw nun? Sino ang magwawala nun? Sinong mapapatupad na ito'y mawala sa kanyang katawan? Kundi ang tunay na makapangyarihan, kundi ang banal na Diyos na buhay. Buhay po ba ang Diyos? At sa bawat may pinagdadaanan man po tayo na mga pagsubok, pagdalisay sa buhay, hambing po sa pagtulay sa isang tulay, huwag po tayong matakot sapagkat may kaagapay tayo, may kasama tayo sa pagtulay at sa dulo ng tulay, makikita natin ang hiwaga ng Amang Dakila. Buhay po ba ang Diyos? At ang susunod na magbabahagi, palakpakan po natin ang buhay na Diyos para sa ating kapatid na, hindi ko po alam yung pangalan. Praise and thank you, Lord, sa magandang oras at panahon na ipinagkaloob mo sa bawat isa sa amin upang papurihan at pasalamatan at ibahagi ang kahiwagaan na kantan ko sa dako mong banal. Patnubay at gabay ng banal mong Espiritu. Nawa po, patnubayan niyo po ako. Amen. Napakabuti po ng Diyos sapagkat sabi nga po ng ating facilitator, yung pong binigay na tema na idinatal sa kanya, bagamat ang nag-facilitator po kahapon ng kapatid na Monet, pinatunayan lang po ng Panginoon na sa bawat araw na tumutupad sa kalooban niya, isang espiritu lang po ang nananahan sa bawat isa. Sapagkat kahapon po, hindi po nagkaroon ng pagkakataon na ako po ay magbahagi, subalit buhay po ang Diyos sapagkat ngayong araw po, galak na galak po ang aking puso sapagkat isa po ako sa magbabahagi ng kahiwagaan ng ating Panginoon. Hindi ko na po iisa-isahin sapagkat simula po nung madako po ako sa dakong ito, simula po nang akayin po ako ng ating Panginoon, halos napakarami na pong hiwaga ang pinagkaloob niya sa akin. Hindi lang po sa akin, buong pamilya ko po, sadya nga pong nakamtan ko na po. Ang ibabahagi ko na lang po sa inyo yung nakaraang 1 linggo po na sobrang sakit po nung nararamdaman ko na mula po dito sa ulo hanggang po dito sa may likuran. Sobrang sakit po. Dumulog po ako sa Ama habang naliligo po ako sa aming tahanan. Nasabi ko po na nawa po Ama sa pagdating ko po sa banal mong dambana na ipakita mo po sa akin ng isang kapatid na hahaplos po sa akin. Sabi ko po, buhay po ang Diyos sapagkat pagdating po namin dito, pumunta po ako ng CR. Paglabas ko po, nakita ko po ang isang kapatid na alagad na dinulog ko po sa Ama na yun po ang humaplos sa akin. Buhay po ang Diyos sapagkat nakita ko po si kapatid na Belinda. Siya po ang humaplos sa akin. Naibsan po yung sakit, subalit nandun pa rin po yung bakas ng sakit sa buong katawan ko. Pinagtibay ko po yun sa pananalig ko sa Panginoon dahil alam ko po mahiwaga po siya. 3 araw po naibsan po ang sakit. At tapos po nung pong makalawa, dumulog po ako sa mahal na Apo sapagkat buong linggo po na yun talaga pong masakit ang nararamdaman ko. Subalit sa sobrang hiwaga po na pinadarama sa akin ng Panginoon, hindi ko po maunawaan, sadyang nga pong gano'n. Sabi nga, pag sa Panginoon, sadyang napakahirap liripin po ng hiwaga niya. Nakakatupad po ako araw-araw sa kalooban niya, hindi bilang pagkatao.
Sobrang sakit naman po ang nararamdaman ko, namamanhid po ito. Tapos po masakit po sa balakang, masakit po hanggang dito. Subalit, yung hiwaga po na Panginoon na pinadama po niya sa akin, hindi ko po mabaka sa akin sarili yung hirap, bagamat nararamdaman ko po yung sakit, subalit lumalaban po ako. Habang nagbe-bless po ang mahal na Apo, dumulog na po ako sa Ama, sabi ko, ibigay niya sa akin ang marapat at dapat na gawin upang maibsan po ang nararamdaman. Purihin ang Ama, pagdating po ng bahay, hindi ko pa po nalalaga yung binigay niyang gamot sa pagtitiwala ko po sa Kanya. Sobra-sobra po. Sadya nga pong hindi ko po maunawaan. Napakahiwaga po ng Ama. Alam ko po kung bakit pinagtibay niya ako ng ganito. Sa kabila po ng lahat, damandama ko po yung pagmamahal niya. Buhay po ang Diyos sapagkat hindi ko po alam kung kaya yung po yung sa tuwina na pinagsusumakipan ko po na kung paano po ako sumunod sa kalooban niya. Sapagkat napakarami pong hiwaga na sa pagtupad ko po sa kalooban niya, hindi ko po alam na paano pong nagaganap lahat. Pag-uwi ko po ng bahay ng Makalawa, hindi ko pa po nailalaga. Hindi na po ako tumigil, nagpunta ng CR. Nilabas na po lahat yung nararamdaman ko sakit. Kaya napakabuti po ng Panginoon. Sa bawat araw na nasisilayan niyo po ako dito, hindi po ganang bilang pagkatao ang tumutupad sa aking katauhan. Sumusunod lang po ako sa Ama. Dahil naniniwala po ako na marami pa pong ipasisilay siya sa aking buhay. Yun po ang pinagsusumikapan ko na madama din po ng aking buong pamilya. Kaya walang hanggang papurit pasasalamat po ang binabalik ko sa ating Panginoon, sa ating mahal na Apo Kunching, sapagkat sa bawat mensahe po sa araw-araw na naririnig po sa ating mahal na Apo Kunching, doon po ako higit na tumitibay sa pananalig at pananampalataya sa Kanya, maging sa mga alagad na nagbabahagi sa harapan. Napakalaking inspirasyon po sa aking katauhan na nagagamit ko po sa buong pamilya ko. Kaya walang hanggang papurit pasasalamat po ang binabalik ko sa ating Panginoon, sa mahal na Apo Kunching, at sa mga alagad po na patuloy na nagpapatibay sa aking pananampalataya. Kaya lahat po tayo, dapat po tayong manalig ng totoo sa ating Panginoon sapagkat marami po siyang hiwagang ipagkakaloob sa mga taong naniniwala at nananalig sa Kanya. Yun lamang po at maraming salamat. Maraming salamat, mahal na kapatid. Damang-dama po namin ang kagalakan ng yung puso sa pagbibigay ng hiwaga at pagtanggap mo sa ating Diyos na buhay. At ang susunod na magbabahagi ay isang pasyente, naging pasyente at ngayon naging tagasunod na. Palakpakan po natin ang buhay na Diyos para sa ating kapatid na Mila. Muli po, magandang umaga po sa tanghali ito sa ating lahat. Hiwaga po, marami na pong hiwaga ang nakamit ko rin po sa ating Panginoon dahil nga po sa mga nakaraang kong karamdaman. Na hindi naman po mga simpleng karamdaman lang, talaga pong matindi. Na yun nga po, nagkaroon nga po ako ng breast cancer na noon pong una, talaga pong panayang iyak ko. Akala ko po noon, binibilang na lang ang buhay ko, binibilang na lang ang araw ko. Kaya noon po, talaga pong tapos din po ang panalangin ko dahil po nangyari po yun, hindi po dito sa ating bansa, sa ibang bansa nga po yun, bansang Hong Kong po yun nangyari, nung po nagkaroon ako ng karamdaman. Pero
talaga pong binigay sa akin ng hiwaga ng Panginoon na nalagpasan ko po yon sa operasyon, pero inangking ko po na kahit di ako magpakemo ay gagaling ako. Yun nga po, hindi naman po ako nagpakemo kahit po, yun nga po, stage 2B. Pero nanalig po ako sa kanya na kahit di ako magpakemo ay lubusan niya akong pagagaling. Kaya talaga po napakahiwaga ng Panginoon na ito nga po halos 5 taon na po ang nakakaraan. Na wala na po ako nararamdaman na kahit po wala akong ininom na gamot sa loob po ng 5 taon. Wala po ako nasasalat na bukol dahil po talagang pinanaligan ko po at inangking ko na po talaga na magaling na po ako. Kaya salamat po sa hiwagang pinagkalob niya sa akin. Tapos nga po noon lang pong last March na stroke naman po ako. Kaya talaga pong napakahiwaga ng Panginoon. Sa lahat po ng mga pinagdaanan ko, ito pa rin po ako. Nakakatayo po ng maayos at buhay na buhay po sa pamagitan nga po ng kinalagdan ng banal na espiritu sa katauhan po ni Apo Kunching, na siya rin po nagpatibay sa akin dahil po nung nagkataon po na nakapagbakasyon po ako noon, dito po ako, tumuloy po agad ako dito sa dambanang ito. Ayun nga po ang laging sinasabi sa akin ng ating minamahal na Apo Kunching, basta manalig ka lang anak at patuloy kang gagaling at angkinin mo lang ang kagalingan mo. Kaya yun nga po, inangkin ko po ang kagalingan ko kahit talaga pong lubos na lubos po ang kagalingan natanggap ko sa dakong ito. At yun nga po, sa pabalik-balik ko po dito sa bawat araw, nagkaroon po ako ng kapanatagan sa buhay, na kagalakan, na hindi gaya po ng dati na kung ano-ano po iniisip ko. Siguro po nga po, sabi nga po ng banal na espiritu, sa sobrang pag-iisip din. Kaya minsan nagkakasakit tayo kasi nga po, iba po ang buhay abroad. Minsan, iniintindi mo lahat ng pamilya mo, kung ano na buhay nila dito, lahat iniintindi mo. Kaya siguro nga po, dahil nga sobrang stress din, sa pagod din po sa trabaho, kaya minsan nga po, hindi maiwasan yung magkaroon tayo ng karamdaman. Pero dahil nga po sa pananalig at pagtitiwala sa Kanya, binigay niya po ang hiwaga sa aking buhay. Kaya maraming salamat po. Maraming salamat, mahal na kapatid. Sa bawat pagkakataon na nakakamtan natin ang hiwaga ng Diyos, may ginagamit po siyang katahuan na ipapatupad niya yung hiwaga niya. Tulad po ng sa dakong ito, ginagamit po ang ating minamahal na Apo Kunching upang dumalaw yung kapangyarihan niya. Kaya po sa bawat pagtindig ng ating minamahal na Apo Kunching sa harapan, wag po nating isipin na siya'y taong-tao, kundi siya'y ginagamit bilang isang pagkatao. Dumadalo yung Espiritu ng Diyos upang tayo ay makakamit ng hiwaga na mula sa Kanya. Buhay po ba ang Diyos? Buhay po ba ang Diyos? Sino po ba dito ang gustong makakamit ng hiwaga ng Diyos? Sino po? Wala po? Wala po ba? Pakitaas po yung kamay. Amen. Dapat sa bawat araw ng ating mga buhay, manalig po tayo na araw-araw may hiwagang binibigay ang Diyos sa ating mga buhay. Buhay po ba ang Diyos? At upang mag-alay ng isang awitin, palakpakan po natin ang buhay na Diyos para sa ating kapatid na Gloria. Buhay ang Diyos. Nako, nabigla po ako. Ala pa. Hiwaga. Alam niyo po, pagka sinabing hiwaga, ako yata punong-puno ng hiwaga samantalang kausap po ang kapatid na Irene, ang usapan po namin ay hiwaga. Subalit hindi ko po alam na ito pala ang tema. Sa pasimula pa lamang ng buhay ko,
hiwaga na po talaga yung nadama ko. Hanggang sa dumating yung pagkakataon na yung pong aking kabiyak ng puso ay kuhanin na ng Panginoon. Napakahirap po talaga na maiwanan ka ng kabiyak mo na talagang as in walang-wala ka talaga. Zero, kumbaga. Subalit, sadya pong napakahiwaga ng ating Panginoon na ang anak niya na nagsusumakit sa paglilingkod sa Kanya, hindi niya po pababayaan. Sabi ko nga, ano pa kaya ako na wala ng katuwang sa buhay, binubuhay ng Panginoon? Ano pa kaya yung mag-asawa kayo na nagsusumikap, ang hindi bigyan ng pagkakataon ng Panginoon na tulungan? Di po ba na maitaguyod yung inyong buhay? Binigyan tayo ng buhay ng ating Panginoon, kaya't bibigyan din niya tayo ng ating ikabubuhay. Sa ngayon po, sabi ko nga, yung iba sinasabi nila, napakadali kong magpatawa. Yan po kasi yung aking karakter. Madali po ako magpatawa, madali namang magpaiyak din. Sapagkat kung hindi po ninyo nararamdaman, halimbawa ang akin pong ibinabahag sa inyo, hindi nyo nararamdaman, ano ang dahilan para kayo ay maiyak? Ano ang dahilan para kayo ay maluha? Di po ba? At kung kayo naman po ay natatawa sa mga sinasabi ko bilang pagpapagalak naman sa inyong mga sarili, bilang tayo, marami tayong dalahing problema. Napagagalak ko kayo, nangingiti kayo. Ano naman po ang dahilan? Bakit kailangan kayong mangiti? Hindi po ba? Dahil nararamdaman ninyo sa aking puso, ang tao hindi kailangan puro malungkot sa buhay natin. Kasama ang pakikibaka sa buhay. Kaya kailangan lumaban tayo ng lumaban. Hindi po para makipag-away. Sapagkat yan po yung aking nararamdaman. Yan ang hiwagang ibinigay sa akin ng Diyos. Sa akin pong pagtatala sa pamamagitan ng Facebook po. Ang bawat ipinahahayag at ipinadaratal sa akin ng Panginoon sa aking kaisipan, yun po ay kaganapan sa aking buhay. Na kung bakit pinahintulutan ng Panginoon na iyon ay aking maitala, sapagkat angkop sa buhay ng bawat isa. Sapagkat yun po ay angkop sa buhay ng bawat isa na kung atin pong tatanggapin at pakakanamnamin, huwag lamang natin tignan ang katauhan ng naglalahad. Katulad ko po, sapagkat hindi po ako perpektong tao, alam ko po yun. Kaya't ang bawat isa sa bawat kapahayagan, angkop sa buhay ng bawat isa, maging ako na ginagamit upang maghayag ng salita ng Ama. Ganyan kahiwaga ang ating Panginoon, siya ay buhay, taglay natin ang kalakasan dahil sa kanyang espiritu na ating pinagtitiwalaan sa ating buhay. Ang Diyos ay mahiwaga, kaya't sa pamamagitan ng maikling awit na ito, nais ko po maramdaman ang puso nyo. Huwag niyong pagmasdan ako bilang umaawit sapagkat ako'y walang magagawa ni anuman sa inyo. Subalit sa pamamagitan ng hiwaga ng banal na espiritu, sigurado po ako, mararamdaman nyo kung ano ang tinuturan ko. Ang Espiritu Santo ay buhay, kasama nating totoo, at mararamdaman natin ang hiwaga sa buhay ninyo. Mahiwaga ang buhay ng tao, ang bukas ay di natin piho at manalig lagi sana tayo. Ang Diyos siyang pag-asa ng mundo. Pag-ibig sa ating kapwa-tao at laging magmahalan tayo. Yan ang lunas at ligaya at pag-asa ng bawat kaluluwa. Mahiwaga ang buhay ng tao, ang
bukas ay di natin piho at manalig lagi sana tayo. Ang Diyos siyang pag-asa ng mundo, pag-ibig sa ating kapwa-tao, at laging magmahalan tayo. Yan ang lunas at ligaya at pag-asa ng bawat kaluluwa. Mahal ka ng dakilang Diyos Ama, kaya ikaw nga ay inakay niya. Sa dakong ito nangungusap Espiritu Santo sa katauhan ng kinalugdang totoo. Pawiin ang kagulumihanan sa isip mo. Manalig kang Diyos ay buhay na totoo. Kaya mahal ko manalig, humasang totoo. Pag-ibig ay kamtin sa buhay mo. Kay palad mo, mahal na kapatid ko. Sa dambanay paay inakay ko, upang marinig mo ang aral ng Ama ko. Sa katauhan ng kinalugdang totoo, mahiwaga ang buhay ng tao. Ang bukas ay di natin piho at manalig lagi sana tayo. Ang Diyos siyang pag-asa ng mundo, pag-ibig sa ating kapwa-tao, at laging magmahalan tayo. Yan ang lunas at ligaya at pag-asa ng bawat kaluluwa. Yan ang hiwaga ng buhay ng tao. Maraming salamat po. Maraming salamat po. Maraming salamat po sa lahat ng kapatid po nating nagbahagi. Nawa po ang bawat isa ay nakapagbigay po sa inyo ng pag-asa, pagtitiwala, paniniwala na ang amang dakila ay may magagawa sa ating mga buhay. At ngayon po, tayo po ay magsitayo upang awitin natin ang panalangin turo sa atin ng Panginoon.